kailangan ng masecure ng mga kandidato ang pag-file ng kanilang COC. Siyempre po, ang taong bayan kailangan ding masecure ang isang malinis na eleksyon. Tama, Dems. Ngayon, mga kapatid, ano-ano nga ba po ba ang magagawa ng taong bayan para po siguruhin ang patas na laban? At para pag-usapan ito, kasama natin ang Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, si Mr. Eric Jude Alvia. Good morning po. Good morning, sir. Sir, magandang umaga. Alam kong busy-busy po kayo. Maraming salamat, sir, for Yes. being with us. Talagang we appreciate you being Yes. here. Unahan ko na, Go ahead, Andre, Dimples. para lang po sa kaalaman ng ilan sa mga kapatid nating nanonood, ano po ba ang NAMFREL? So, ang NAMFREL ay nakilala yan na pinakaunang Citizens Election Monitoring Group sa buong mundo noong 1983 pa. So, we're at our 40th year right now. Nagbabantay kami ng integridad ng halalan, pero mas importante pa rin, bantayan natin yung mga binoboto natin. So, pagkatapos ng halalan, nagbabantay din yung NAMFREL para i-promote yung good governance. Sec Gen, kamusta po yung paghahanda? Ito na nga po, dahil busy-busy na po tayo para sa paghahanda sa 2025 elections. Kamusta po yung paghahanda ninyo, yung sa quick count po, pati po yung mga gagawin ninyo para sa voter education? Okay. So, umpisa muna ngayon. No? Since the past few months, nagbabantay na rin kami para nakatuto kami dun sa bagong sistema na gagamitin ng COMELEC. May bagong makinang gagamitin ng COMELEC, no? May bagong provider gagamitin ng COMELEC. So, gusto natin na siguraduhin na yung sistema na i-offer ng COMELEC ngayon ay tumatakbo ng husto at accurate, no? At transparent. No? So, yun ang unang-una. No? Pangalawa, no, yung sa voters education naman, since bagong sistema ito, gusto natin siguraduhin din na gamay ng taong bayan at ng mga botante ang paggamit ng makinang ito. Tama. No? So, pati yung pag-testing ng mga makina, no, dinadaanan yan ng NAMFREL, no, para siguraduhin na walang mali, no, sa pagbibilang. Sige, bago magtanong si Maui at si Justin, Sec Gen, gusto ko pong tanungin, sabi niyo po yung makina para 'di ba may education yung mga botante po natin. Ano po yung mga pagbabago na gusto niyo pong mangyari sa electoral system natin? Ako, medyo mahaba-haba yung listahan yan. Sige lang, Sec Gen. Yung unang-una, no, related yan sa political or campaign finance, no? Kasi alam naman natin, no, marami nagsasabi na marami naghahangad na para tumakbo, no, sa isang posisyon, no, o mga kandidato. Pero kung wala kang resources o wala kang pera, hindi ka na nanalo, no? So dapat palitan yung unang sistemang yan, no? Pangalawa, yung ating pagpapatakbo ng halalan, no, siguro dapat tingnan natin na dapat din hindi lang yung popularity o majority, no? So may first past the post muna tayo, no? Tapos ang sinasabi nila, tapos dapat may runoff, no? Tapos pangatlo, no, yung siguro yung ating siguro kasama na rin diyan sa pagtingin ng bagong sistema ng gobyerno natin, no? So yung mga iba tinutulak yung charter change. So pag-aralan muna natin yan. No? Okay, Sec Gen, ito po, tanong ko naman, ano-ano po ang mga babantayan ng NAMFREL sa ating mga kandidato o aspirant para sa nalalapit na halalan? So yung unang-una, no, nagpa-file na yung mga kandidato nga, no, tingnan natin itong pag-file na to bilang isang parang malaking job fair, no? Naghahangad sila para makakuha ng posisyon, no? So tayo bilang mga boss, no, ng mga taong ito, kilatisin natin, no, kung ano-ano yung mga katangian nila, no, para sila maging isang karapat-dapat na leader, no? At may kakayahan ba sila, no? So ito, application pa lang ito, no? Tayo mismo ang boss, no, na mamimili, no, kung nararapat ba silang empleyado natin. Galing sa atin yung kanilang pinapambayad para sa kanilang sahod. Tama. No? So dapat tayo masunod. Tama po. Sec Gen, sa 2025 elections, ngayon pa lang, ano-ano po yung mga bagong issue na tinututukan? Oo. May mga bagong issue, may mga lumang issue. Yung unahin muna natin yung bagong issue. Yung ngayon, nakikita natin na lumalabas yung mga teknolohiya, no, sa pangangampanya. Pero kuminsan, merong masamang aspeto na ginagamit yung teknolohiya yan. Yung sinasabi nilang artificial intelligence. No? Kasi ito yung ginagamit sa pagkalat ng misinformation maling or disinformation or fake news. maling in fact
fake news, no? Yeah. So, binabantayan ng NAMFREL ngayon at maganda naglabas yung COMELEC ng mga patakaran para ipagbawal yung paggamit ng AI sa pagkalat ng disinformation. Pagkalat lang ng disinformation at misinformation. Sec Jen, hindi lang hindi lang yung misinformation, pero yung mga deep fakes, di ba? Yeah. So yung mukha ng mga kandidato mismo o ng ibang O yung boses, kuminsan, you know, Kaya Oo. basta-basta naniniwala sa mga ganun na nag-share. Sir, ako lang, I'm very interested because you said nga na parang ipinagbabawal na to. Pero kasi maaari din gamitin ng kabilang panig, ang mukha ng kabilang tumatakbo and also do that. So Tama. basically, you are saying bawal ang lahat ng ito. Whatever comes out na AI generated is bawal not sa allowed. pagkalat ng misinformation or fake news. Yes. Pero kung gagamitin po sa tamang paraan, Pwede naman. pwede. O, kunyari, medyo pagandahin yung itsura ng kandidato. So, Natawa ako doon, sir. Pwede rin. Sir, salamat po dahil alam nyo naman, punong-puno ng tensyon ang umaga. Ang ganda po ng Ang pasok. ganda ng pasok nung bitaw ni Sec Jen. Nakakapagbiro pa rin si Sec Jen kahit stress na tayong lahat dito sa bilang Pilipino. relax lang tayo maganda, kasi relax minsan lang. yung mga iba gumagamit na ng dahas, no? Ngayon Tama, pa lang, tama. di ba, gumagamit na ng dahas. Eh, medyo, ano lang to. Sec, gusto ko lang may tanong din. Tayo. Ipupush niyo po ba yung pagbabawal po ng premature campaigning? Well, may batas kasi, yun yung mahirap eh. May kakulangan sa batas, kaya lumulusot yung mga nakakaharap ng loopholes, no? Na nangangampanya sila kahit na hindi pa sila kandidato, nagpaparamdam na sila no? As early as a year ago, no? Kung saan nakikita mo, di ba, sa highway. Oo, may mga posters. Tapos may mga free clinic, no? Mga disaster response Opo. operations, no? So ngayon, maganda ito na naglabas yung COMELEC ng parang patakaran Opo. na sinasabi nila na ititemper namin, no? Yung paglalabas ninyo ng Yes. mga para Sec Jen, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you, sir. Dumaan kayo dito. Thank Ano you, pong sir. mabilis ang gusto niyo sabihin sa taong bayan? Okay, sige. So ngayon, panahon ngayon, no, tingnan natin ng husto yung background, no, ng mga ating kandidato, no, para pagdating ng February or March na pag nag-umpisa na yung campaign period, may matatanong na tayong mga sapat na kaalaman para sa kanila. Maraming pong salamat, Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, Mr. Eric Jude Alvia. Maraming salamat po. Salamat, Sec Jen. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.